Given the issue of alleged fake US citizenship, ano ba yung status ngayon ni Erwin Tulfo? Pwede po ba siyang tumakbo sa Una, pagkasenador? una po muna, Sir Christian, dapat maintindihan ng mga kababayan natin, wala pong nakapending na kahit anong kaso dito sa amin sa Commission on Elections patungkol sa kwalifikasyon ng naturang personalidad. At at the same time po, dapat din po maintindihan ng ating mga kababayan, sabi po ng Korte Suprema, na kapag ang pinag-uusapan ay age, citizenship, residency, registration as a voter, at literacy, able to read and write, dapat daw po ay may isang registered voter ang magpa-file. Ang COMELEC ay wala pong motu proprio power to initiate yung petition laban sa isang kandidato patungkol sa mga bagay na iyan po. Maaari makapag-initiate kami ng criminal case after nang may ma-file na kaso patungkol sa ganyang klaseng petisyon, subalit hindi po pwedeng COMELEC ang mag-i-initiate niyan. Ang next po, Sir Christian, kapag ka po ang kine-question ay age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, kinakailangan kung may magpa-file, magka-question, ang dapat pong i-file hindi petition to disqualify, kung hindi yung tinatawag na petition to deny due course and or cancel candidacy. At sabi po ng batas, PNP pwede lamang ma-file 25 araw pagkatapos mag-file ng certificate of candidacy ng kandidato na kine-question. So again, kapag po walang case sa amin, ang pangalan po ay masasama sa balota. In fact, kung ang pag-uusapan po natin ay yung disqualification per se, ang sabi po ng batas, kinakailangan may final judgment ang korte. Halimbawa sa conviction o kaya naman may findings ang COMELEC sa issue ng disqualification. So, yan po ang maliwanag na maliwanag. Paano po kami mag-a-act kung wala naman pong case? Maaaring napakainit po talaga ng issue sa social media ng patungkol po sa personalidad na inyong nabanggit. Subalit at this point, tali po ang kamay namin. Ministerial and duty lang ng COMELEC to accept the certificate of candidacy. Okay, so malinaw, walang nag-file ng petition to deny due course or to cancel the COC na Erwin Tulfo. Tapos kung meron man, dapat i-file 25 days after siya nag-file ng COC. Tama po, no? Hindi po nangyari yan pareho. Tama po. At again, maaari pong ako'y mapagbigyan nyo na lang sa issue ng sa merit sapagkat hindi ko pwedeng discussin yon because it may be possible in the future something may happen or something, a case may still be filed. So mahirap naman pong pakialaman yung issue ng merits kung to sa binanggit nyo kanina na issue ng citizenship sa foreign country. Okay. Pero example po, generally, no, ito na lang siguro para pag-usapan natin procedural. Kung merong gusto maghabol sa ganyang sitwasyon, sa isang kandidato na merong question sa pamimeke ng US citizenship, saan po ba yung tamang recourse? Kung hindi na po yan, kung wala na po yan sa COMELEC, saan po ba pwedeng habulin yan? Kung wala na po sa COMELEC na kaso, so kunyari na lang po, Sir Christian, may kaso sa COMELEC, subalit hindi na desisyonan pagkataib kahit na natapos na ang halalan, natapos ang eleksyon, naproklama, nag-oath at nag-assume bilang isang senador, ang jurisdiction po ay biglang mawawala sa COMELEC kung may na-file na kaso sa Commission on Elections. Kung wala naman po, ang jurisdiction pa rin ay mapupunta sa iba pong tribunal. Ang tawag po dyan ay Senate Electoral Tribunal. Yan po ay nakalagay mismo sa ating saligang batas na ang Senate Electoral Tribunal shall be the sole, uulitin ko po, sole judge of all election, returns and qualification of the members of the Senate o yung mga senador. So sila po ang magdidesisyon dyan at yan po ang miyembro po dyan ay mga miyembro ng Senado, 6 na miyembro at 3 miyembro ng Supreme Court. Yung ganun po, pwedeng habulin sa Senate Electoral Tribunal kung ma-proclaim na yung isang kandidato. Tama po ba? Na-proclaim, nag-oath at nag-assume sa posisyon. Yan po mismo ang sinasabi ng Korte Suprema sa Reyes versus COMELEC case o dun sa kaso ni Lord Alan Velasco na kinakailangan meron 3 requirements para mawalan ng jurisdiction ng any other body at para pumasok ang jurisdiction ng Senate Electoral Tribunal dahil meron ng miyembro ng Senado. Sa ganyang pagkakataon po, Chairman, no, dyan po ba pwedeng gamitin yung tinatawag na quo warranto o yung pag-question dun sa karapatan o kwalifikasyon noong isang tao para okupahin yung posisyon na yan? Tama po kayo. Kung sa COMELEC ang pwedeng i-file yung cancellation of candidacy,
dahil sa denial of due course, dahil nga siya ay nagsinungaling. Hindi ito issue ng kwalifikasyon. Pag natapos na po ang eleksyon at nanalo ang kandidato at therefore duly elected na po siya, ang pwede na po ma-file a petition for quo warranto. This time, directly questionin yung kwalifikasyon na nakalagay sa ating saligang batas. Okay, may nagtatanong po rito, Chairman, no? Bakit daw 25 days lang yung nakasaad sa inyong patakaran para mag-question ng isang registered voter para ipakansela ang certificate of candidacy ng isang kandidato? Yung pong rules ng COMELEC ay nakabase sa ating umiiral na batas. Ang batas po natin ay Omnibus Election Code at ang Omnibus Election Code po, unfortunately, pinapatupad ng COMELEC hanggang sa kasalukuyan ay hindi nababago. 1985 po yan, December 5, 1985. Pero hanggang sa kasalukuyan, walang amendment or walang mga revision man lang. Okay. Alam ko kayo mismo ay nag-advocate para repasuhin itong ating Omnibus Election Code. Naka-attend na po ako ng ilang mga forum kung saan kayo nagsalita at naramdaman ko naman yung frustration nyo. No? You're trying to implement a law that is even older than the Philippine Constitution. Pero pabor ba kayo na habaan itong period na ito kung saan pwedeng mag-question, magpakansela ng certificate of candidacy ang isang registered voter pag may nakita silang malinaw na ground sa isang kandidato? Ibig sabihin, pahabain yung 25 days. Hindi lang po yung period ang pinag-uusapan na dapat baguhin, maaaring pahabain, kung hindi po yung mga mismong proseso. At the same time, hindi dapat maging mahirap sa isang registered voter na mag-question ng kwalifikasyon ng isang kandidato. Meaning to say, siyempre ang purpose naman talaga ng pagtakbo ay i-offer ang sarili mo sa sambayanan and therefore dapat open ka rin sa lahat ng question na maaari maipukol sa iyong pagkatao, sa iyong kwalifikasyon. Pero at the same time, yung proseso rin, Sir Christian, kung yan man malalagay sa bagong pagsususog ng pagbabago sa ating pong mga umiiral na batas, dapat din maproteksyon na naman yung mga kandidato upang hindi naman sila nahaharas ng ilan para lamang maunsyami ang kanilang kandidatura. Isa po pong tanong dito, naalala ko, di ba, pa nag-file ka ng certificate of candidacy, dapat i-declare mo ron kung meron kang final conviction. Tama po ba? Kaso involving moral turpitude. Tama po ba yan? Tama po. Actually, hindi po yung kasong moral turpitude, pero ang nakalagay lang po ay kung meron kang conviction, may pending case halimbawa, or have you ever been convicted of a crime na maaari naglalaman ng moral turpitude. So yan po kasi ay nakalagay din kasi sa Omnibus Election Code. So kasama po yan sa mga maaaring maitanong doon sa kandidato na nagpapile ng candidacy. In fact, may table pa po sa likod ng COC upang mailagay yung numero ng kaso at yung title ng kaso. So example ganito, no? Again, hindi naman parang hypothetical lang naman po, no? So kunwari isang kandidato, merong issue sa kanya patungkol sa pamemeke di umano ng identity para makakuha ng US citizenship. So labas po ng bansa natin 'yon. Yung ganun bang issue pwedeng gamitin kung merong gusto magpetisyon laban sa kanyang kandidatura dito sa Pilipinas? Ang sabi po kasi ng ating batas, dapat convicted of a crime, perhaps halimbawa involving moral turpitude or a crime na pinapunish mismo sa ating Omnibus Election Code. Pero ang ibig sabihin po, Sir Christian muna, dapat convicted. Pagka po convicted, ang ibig sabihin po niyan, final judgment. Kung yung conviction po ay naka-appeal, Halos-Hos versus COMELEC, hindi pa final ang kaso, kahit po na-convict ng korte, ng mababang korte at naka-apila pa sa mas mataas na korte, hindi rin po yan maipapatupad. At number two, syempre, tatanungin mo pa rin, paano yung issue ng jurisdiction? Ang crime is always territorial in nature. Ibig sabihin, ang nagpapunish nito ay yung may jurisdiction doon sa teritoryo kung saan nakomit po ito. Kung yan bang isang krimen ay nakomit abroad, will that be conviction also as far as the Philippines is concerned? Or at the same time, kung sakasakali naman, yung bang final judgment doon ay final judgment din sa Pilipinas. Yung po yung mga katanungan na dapat sagutin. At the same time, yung bang conviction ng crime na yon, yung ba isang crime that will involve moral turpitude. Hindi po kasi lahat ng krimen na nakalagay sa Revised Penal Code o sa umiiral nating batas ay crimes involving moral turpitude. Example po, kung meron ka conviction sa libel, would that be enough to disqualify you or have your candidacy cancelled, assuming meron nag-file within that period? Kasama ko pa sa grounds yun. Hindi ko po masasagot yan, Sir Christian, sapagkat magiging katanungan dyan, is libel a crime involving moral turpitude? Ayaw ko po sagutin sapagkat... Actually, yun sana itatanong ko eh. Opo, baka kasi moral turpitude yun. Opo, meron kasi tayong pending case dito halimbawa na yan pala yung issue
maaaring hindi pa lang na ilalagay, na ibibigay sa ating kaalaman, ayun naman po natin ma-preempt yung ating magiging ruling dyan. Pero again, para po sa inyong mas magandang kaalaman at kalawakan ng pagkakaunawa, tingnan niyo po yung kaso ng T. Delgado versus HRET. Yan po ay dinesisyonan ng Korte Suprema at dyan po yung guidance kung yan ay crime involving moral turpitude. Okay, I understand yung limitations niyo, no? Kasi nga baka mag-adjudicate kayo ng ganyang kaso in the very near future. Pero meron din po bang umiiral na prinsipyo na kunwari meron mga issues regarding a certain candidate pero nanalo na siya, effectively na-extinguish yung mga ganong questions by virtue of that election? Ibig sabihin, pinaniwalaan siya ng mga tao at binigyan ng mandato. Sabi po ng Supreme Court sa kaso ng Velasco versus Comelec involving a mayor ng Sasmuan, Pampanga several years ago. Doon kasi ang issue, nanalo na kasi yung kandidato, ang contention ng kandidato, dapat baliwala na yung kasong pending sa akin sapagkat nagsalita na ang tao, when the people voted for me, the people have already spoken and therefore setting aside all issues pertaining to my qualification. Sabi ng Korte Suprema, ay nung una, yes, yun ang principle. But the new principle is the will of the people cannot prevail over the rule of law. If a person is disqualified, then the person is disqualified even if elected later by the people. Okay, maliwanag yan. No? Kung mali, hindi pwedeng itama by popular vote. Okay. So again, para dun sa mga nagtatanong, ang status ngayon ni Erwin Tulfo, pwede siyang tumakbo at kasama siya sa official ballot. Tama po ba? Kasama po yung pangalan niya sa balota sapagkat walang final and executory decision na na-receive ang COMELEC at na-inform ang COMELEC at wala rin kaso na pending sa COMELEC.